Ayan, ang ating mensahe po ay, your labor is not in vain in the Lord. Yes. Yung ating mga pagpapagal, yung ating mga trabaho, yung ating mga ginagawa na para sa Panginoon, ay hindi po yan nagiging useless. Hindi po yan nagiging baliwala sa harapan ng Panginoon. In Matthew 9:37, 38 lang to. 37 to 38. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Okay. So, ang dami daw. Sinabihan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo, ang kanyang 12 disciples. Sila yung sinabihan ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Marami ang aanihin, pero konti lang ang nagtatrabaho. Kaya kayong nagtatrabaho, manalangin po kayo na ang Panginoon ng harvest, na ang Panginoon, hallelujah, ng aanihin, ay magpadala ng maraming mga mag-aani upang maani, hallelujah, ang mga hinugna and ready for harvest. Makikita po natin yan. Iilan lang ang nandito, although marami tayo ngayon, iilan lang ang nandito i-compare sa tao sa labas. Minsan ang nandito sa loob, lalabas pa yan. Bihira lang ang papasok. Pero we pray for the Lord of the harvest to send forth laborers for the harvest. I hope na tayo pong lahat dito magiging harvesters, magiging laborers para sa gospel, magiging laborers for Christ. Hallelujah. Kasi yan po ang dalangin ni Panginoong Jesus, na tayo po ay manalangin din na dumami po ang ipapadala ng Lord of the harvest to harvest souls. Hallelujah. Once you are already in the harvest field, in 1 Corinthians 15:58, kung nasa harvest field na po tayo, katulad ng mga naipadala na, katulad ng mga pumayag, halimbawa, nasa Bible school na, or nasa field na, nagpapastor na, nag-iibanghilista na, naging missionary na, yung not professing missionary, but yung missionary totoo na on field. Okay, not professing pastors. Sinabing pastors, ako pastor, wala naman pinagpastoran. Oh, hallelujah. Ako evangelista, hindi naman naglalakad upang mag-share ng gospel. Ako discipler. Buti kung may makikita na dinidisciple. Kasi yun lahat na sinasabi ko, yun ang mga laborers for the harvest. Hallelujah. Ako po ay naglilingkod sa Panginoon. Check our hearts, check our motives, check our lives if we are truly serving the Lord. Kasi ikaw lang makakasagot at ang Panginoon. Hindi ko po pwedeng husgahan ang bawat isa sa atin. Amen. Okay. So, in 1 Corinthians 15 verse 58, actually I can still remember noong may mga verses na maliliit na yung nakasulat na binibili sa sa bookstore, sa Christian bookstore. Namimigay ako noon ng mga verses na yon. Tapos ang binigay ko kay pastor, yung asawa ko, my late husband, sabi pang ganon. Okay, parang hindi ko tanggap yung late husband at saka byuda. Okay, 1 Corinthians 15:58, yun ang ibinigay ko sa kanya kasi nakita ko sa kanya yon. Therefore, my beloved brethren, ay naku Lord, hindi ko na nabanggit. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan po ang ating title. Hallelujah. Parang conclusion.
ng message ni Pablo doon sa 1 Corinthians, from 1 Corinthians 1 to 1 Corinthians 15. Kasi ang 1 Corinthians 15 ay ang last chapter ng 1 Corinthians. At itong verse na to ay last verse. Kung nagbabasa kayo ng papel na Biblia, last verse po ito. Na conclusion niya, my beloved brethren, mga minamahal kong kapatid, kailangan huwag kayong mabuwal, be steadfast. Kasi sa mission field, maraming pwedeng cause na ikaw ay umatras. Kaya kailangan steadfast ka. Kailangan hindi ka talaga aatras. Kahit anong chismis, kasi sa totoo lang, i-chismis ka talaga. Kahit wala kang ginagawa. Kasi ang demonyong mag-uudyok sa mga chismusan upang ikaw ay mabuwal. Hallelujah. Kahit mas lalo na kung may ginagawa ka, anak ko talaga, pagpipistahan ka talaga. Hallelujah. Pagpipistahan ka sa labas ng church, pagpipistahan ka din sa loob. Which is, kagagawa natin to Parang gano'n na lang. Tanggapin natin. Be steadfast. Doon natin papasok yung sagkayaan nyo kasi tao lang din naman ako. Pero move on. Huwag nang ulitin. Kailangan nakatayo ka pa din. Nandoon ka pa din. Kahit nakakahiya na. Kahit nakakatakot na. Hallelujah. Nung nag-umpisa tayo dito, nakakatakot kaya. Meron ng basag ng bote upang tayo matakot. Meron ng babatuhin ang bubong natin. Ang nakakatakot kung lumusot yung bato. Kasi malalaking bato Meron ng may putok ng barel. Ginawa namin ni Sinda, ay mag-fasting tayo dahil. Pagkatapos ilihans natin ang ilihans kung saan nanggaling yung putok. Kung saan nanggaling yung bato. Ilihans natin ang ilihans. Praise God, ngayon wala na. Kasi kung isang bato tumakbo na ang pastor, ay, hindi tayo aabutin ng 12 years dito. Isang chismis atras ka kaagad. Hindi pwede. Kaya, ang advice ni Pablo, be steadfast. Ug sa Bisaya, padijog ka matarog. Hindi maging matatag. At hindi ka basta-bastang umatras. Hindi ka basta-bastang tumakbo. Maraming aspeto kung pwede ka na sanang tumakbo. Walang pera, gutom. Paano mo paaralin mga anak mo kung may anak ka? Hallelujah. Marami pang magagalit sa'yo. Bakit? Kasi ayaw nilang magbago Tapos ikaw salita ng liwanag na si Kristo. Ayaw nilang maliwanagan. Kasi gusto nila sa kadiliman. Dahil gusto pa nila ang kasalanan. Sa totoo lang, gusto talaga ng tao ang kasalanan. Kaya ayaw nilang masita. Kahit ako, ayoko ding masita sana. Pero kailangan nating magpasita. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, mahirap pag nagturo ka. Tapos, pag ikaw na ngayon ang tinuruan, ayaw mo na. Oo, yun ang mahirap. Kasi, gustong ikaw dakdak ng dakdak. Pag binaliktad ka ngayon, ayaw mong tumanggap ng turo. Mahirap yan. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan, sabi pa, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ituturo mo sa mga tao, ituturo mo sa mga tinuturuan mo, obserbahan ka. Yun, ulit-ulit yan Kasi hindi pwede yung gawin nyo ang maayos, huwag nyo lang sundin ang aking ginagawa. Pangit yun. Alam nyo na kung saang mga churches yung ganon. Basta yung tinuturo ko sa inyong maayos, yun ang sundin nyo. Pero yung nakikita nyo sa aking buhay, huwag nyong sundin. So, hindi na natin dagdagan pa. Kasi nakakatakot ang karma. In Jesus' name. Pero biblical yun. Huwag po natin gawin yan. Pag tayo po ay nagturo, turuan natin ang mga tao, paano ka obserbahan? Ikaw na nagtuturo, obserbahan ka.
Sabi mo, kailangan ang Kristiyano may pasensya. May pasensya ka ba? Kailangan ang Kristiyano masayahin. Masayahin ka ba? Kailangan ang Kristiyano hindi mabubuwal. Nabubuwal ka ba or hindi ka ba nabubuwal? Kung ano yung lumalabas sa iyong mga bibig, yun ba ay nag-reflect sa buhay mo? Kasi oobserbahan ka po. Hallelujah. Habang ako ay umiiyak, i-vlogger tayo eh. Mag-vlog din kayo kasi vlogger ang pastoran nyo. Malapit na tayo kasi sumahod eh. Yung first ko talagang uwi sa bahay, totoong iyak talaga yun. Kasi akala ko, kaya ko, kasi sabi nila, ay, kailangan may kasama ka, pastor. Sabi ko, ba't ako ng kasama? Okay na ako sa bahay. Hindi ako natatakot kay pastor. Ngayon, patuloy na wala na si pastor, matatakot ka na. Hala, pag uwi ko sa bahay, unti-unti na akong malapit doon sa bahay. Unti-unti na yung luha kong dalawa. Hala, nagtaktakan na yung mga luha ko. Pagpasok ko talagang ngaab na, so, ano bang nangyari dito? Hanggang sa, pumunta ako sa kwarto, hanggang sa, parang pumunta din ako doon sa kabinet, at sa binuksan ko, nakita ko, damit ni pastor. Hinalikan ko yung damit ni pastor. Ito yung amoy ni pastor, para bang ganun. Tapos, sabi ko, hala, hindi ko wala kaya. Hindi ako natatakot. Kasi hindi ko pa nga tinanggal lahat ng mga sabit-sabit eh. Yung mga sinturon niya, mostly, binigay yun ni Brother JR eh. Thank you, Brother JR. Nandoon pa. Yan, nakasabit yan. Hindi ko tinanggal. Hindi ko pa tinanggal talaga. Tatanggalin ko yan in due time. Hallelujah. Siguro kung magligpit na or kung kaya ko nang kalimutan. Sana hindi rin makalimutan. Hallelujah, yes, Jesus. Kaya balik tayo sa ating message. Putulin ko yan. Makakasentimental sa akin eh. Be steadfast when you are on mission. May pera o wala, trust God. Kasi sa todo, ang iba kasi, kung isipin lang nila, talagang takot na sila kung wala silang sasahurin. Sa umpisa wala kang sasahurin. Kasi kahit sa company, trabaho muna bago pera. Gusto na ng mga misyonary at mga pastors, pera muna, kailangan merong promise ng organisasyon na magkapera ka na bago ka mag-umpisa. May inaasahan ka ng sa 30, meron kang matatanggap na pera galing sa Amerikano. Huwag pong ganun. Sana matulan po kayo sa amin, glory to God. Huwag po tayong ganyan talaga. Pag nag-serve sa Panginoon, unahin natin paghanap ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At siya nang magdadagdag sa lahat ng bagay na kulang natin or wala tayo. Pagkain, maraming kaparaanan ng Panginoon sa pagkain. Pag-aaral, maraming kaparaanan ng Panginoon. Kala ko nga dati hindi makapag-aral ng gusto niya ang aking anak. Kasi bunso na, medyo matanda na kami, at saka medyo mahina ang dating sa pera. Pero sabi ko, may kaparaanan ka, Panginoon. Noong umupo yung second to the last na president natin, nag-declare na ibalik niya na wala nang bayad ang lahat ng state universities. Praise God, sabi ko, ito na ang sagot. So, madaling sabi, nakapag-aral. Basta tayo ay manalangin lang. We keep on trusting God. May paraan ang Panginoon kung paano ng Panginoon palusutin ang lahat ng ating pangangailangan. Okay, ang requirement, be steadfast. Maging matatag ka. Kahit nga nakaupo ka lang. Kahit nga Christian ka lang, na tumanggap ka lang sa Panginoon, be steadfast. Bakit? Pupuntahan ka ng mga taga-video care. Pupuntahan ka ng taga-inuman. Ay, hindi ka ngayon makakapalag kasi gusto mo rin. Pupuntahan ka ng chismusa, gusto mo rin. O, makakapalag ka pag hindi mo na gusto yan lahat. Paano ko hindi magustuhan? You pray na maayawan mo yan lahat upang ikaw ay maging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos maldita tayo, ano? Maldita tayo. Tapos biglang may mangaway sa'yo.
O kasi susuwayin. Saan yung weakness mo? Hallelujah, mapakapitbahay, mapakung sino, bigla na lang mangangawayan sa'yo. Hallelujah. Magpakatatag ka upang makita si Kristo sa buhay mo. Ayan. Steadfast, unmovable. Hindi ka, kung sa Bisaya, hindi ka matarog. Kung nakaupo ka, parang may kung nakatayo ka, parang may spring yung paa na pwede kang iganon. Pero nandyan ka pa din. Steadfast. Oo. Maganong ka man, balik. Unmovable. Hallelujah. Always abounding in the work of the Lord. Hindi pwedeng steadfast, unmovable, tapos hindi nagtatrabaho sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy po yan. That He will, hallelujah. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po nasasayang lahat ng ginawa mo, lahat ng luha mo, lahat ng pagod mo, lahat ng pera mo. And sabi pa noong Sunday, cast your bread upon the waters. Ang promise ng Panginoon, in many days, it will come back unto you. Sabi dito, yung lahat ng iyong pagpapagal ay hindi yan mabaliwala. Yung binigay mong pera, hindi yan baliwala sa harapan ng Panginoon. Yung awa mo, hindi yan mabaliwala. Yung iyong smile para sa Panginoon ay hindi yan mawawala. Bagkus yan lahat ay babalik sa iyo. Hallelujah, yes Jesus. Yun po lahat ay naranasan namin. Naranasan ng aking pamilya at naranasan din ng mga taong totoong naglilingkod sa Panginoon. Huwag kang matakot. You pray. Instead na matakot ka na walang-wala ka ng pera, luhod. Sabi ko nga doon sa ate ko dati, sabi niya, paano yan? Pinpal na pinpal ako ni. Parang nagsasawa na ako. Sabi ko, nagluhod ka na ba? Sabi niya, hindi pa. Uwi doon. Doon sa Sandwich yung bahay niya doon eh. Uwi doon, tapos lumuhod ka. Kasi kung dito ka sa bahay magluhod, pagtatawan ka ng mga pamangkin mo, nandoon kami lahat eh. Kung luhod-luhod siya, Panginoon, bigyan mo ko ng penpal. Parang ang weird, no? Umuwi ka doon sa inyo, lumuhod ka doon. Hala, after 1 week, sabi niya, hala, Ning, may nagpadala na sa akin ng dollars. Si Daddy Tom. After 1 week lang yun. Tapos pagka next week, pinadalahan siya ng parang 60,000. Kasi pinasama siya sa abroad. Nagluhod na ba kayo? Wala pa. Ayun yung apa me. Dito lang tayo. Wala akong kasama. Sama-sama tayo dito. So ibig sabihin, sumasagot talaga ang Panginoon at hindi nawawalang bisa ang ating mga gawa. Praise God. Okay, steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Pag live na nagsishare ng Word of God, katulad kay Sister Joanne. Ngayon, dalawa na tayo, Jo. Praise God. Oo. Pag-share ng Word of God, yan po ay pagpapagal sa harapan ng Panginoon, hindi yan pagpapasikat, nakakapagod kaya. Akala nyo, ang saya-saya, kaya nga hindi kayo nagla-live kasi nakakapagod. Kasi maghahanap ka pa ng topic. Natural, magpe-pray ka din para parang hindi ka ng alingaw-ngaw nga magsigiyaw-yaw. Oo. Lagi. Kahit paano ka magyaw-yaw-yaw ka lang dyan tapos walang anointing, walang mangyayari sa'yo. Hallelujah. Kailangan mo ding sanggunian sa Holy Spirit upang tulungan ka. So, always abounding in the work of the Lord. Hindi mo kayang face-to-face, mag-live ka. Mag-online Bible study. Pero mas maganda talaga face-to-face. Ako tatanungin. Mas maganda talaga harapan. Hallelujah. Kasi alam mo kung tumanggap siya o hindi. At alam mo kung anong pangangailangan niya kasi magsasalita yun. At mapag-pray mo talaga, yung kanyang noo talagang igaganon malilihans mo. Okay, 2 Corinthians 5:9. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Kailangan daw magpapagal tayo, kailangan yung kapagaran natin ay hindi natin tatapusin. Whether absent ka, or whether present ka, or present or absent, si Apostle Paul,
O may nakatingin sa'yo o wala. Hindi kasi pwede yung, ay, nandiyan si pastora, kailangan kong kumilos talaga. Ay naku, weird yan. Fake yan. Kailangan kumilos ka. Nandiyan kaming lahat o wala. Tao lang po kami, hindi namin alam kung saan ka. Ang Panginoon po nakakakita sa ginawa mo. Ang paglilingkod po natin dito ay galing sa Panginoon. Siya po, para sa Kanya lahat yan. Huwag talagang isipin na upang matuwa si pastora. Of course, matuwa ka din. Matuwa din ako pag medyo nakikita na okay na yung buhay mo. Pero mas natutuwa ang Panginoon. Kahit nandito ka or wala ka dito, paglingkuran ang Panginoon. Kahit nandito ka o wala ka dito, be steadfast and movable, always abounding. Hallelujah. In the work of the Lord. Kasi pwede naman eh. Hindi kailangan lahat mong masirang ipasok mo dito. Hindi. Alam nga naman, hindi mo kapitbahay yun. Sakay ka sa taxi, tapos yung taxi driver, sisiran mo. Sakay ka sa Grab, yung Grab driver, sharean mo ng Word of God. Sa office, pwede mong sharean. Hayaan mo na lang, dadami din tayo dito, basta yung bibig natin laging nagsasalita ng Word of God. Kasi, sabi pa ni Rubilin, ang tungkulin natin ay magtanim ng buto. At ang pagpalago noon, ang Panginoon na ang in charge noon. Kasi sabi pa, hindi natin alam ang kilos ng banal na spirito according to Ecclesiastes 11. Ang kilos ng banal na spirito, hindi natin alam kung anong gagawin niya sa buhay natin. Katulad ng hindi rin natin alam kung paano lumaki ang bata sa sinapupunan ng nanay. Amen. Kaya hayaan natin ang salita ng Panginoon ihasik ng ihasik ng ihasik. Siya na yung in charge na kumilos. Kailangan talagang maihasik upang tutubo sa mga puso. Ang buto kailangan mong ihasik. Ang buto kailangan mong itanim upang tumubo sa ground. Iyong ground na sinasabi sa Bible ay puso ng mga tao. Mayroong 4 na ground. Thorny ground, stony ground, good ground, and ground in the wayside. Pag ang hinasik mong buto ng salita ng Panginoon ay maihasik sa good ground, wow, praise the Lord. Pag maihasik doon sa wayside, alam mo bang wayside siya? Hayaan mo lang. Pag maihasik doon sa mabatong lupa, alam mo ba din kung mabato siya o hindi? Basta hasik lang ng hasik, yun lang ang sinabi ng Panginoon sa atin. Tanim lang ng tanim, yun lang din ang sinabi ng Panginoon sa atin. Sabi pa, magtanim daw sa gabi, at huwag pigilang magtanim ka, magtanim sa araw, huwag pigilang magtanim sa gabi. O kasi, hindi natin alam kung saan ang tutubo. Huwag concentrate, na-discourage ako kasi nag-share ako tapos ayaw makinig. Hala, isang tao lang sinira niya. Buong buhay niya. Share lang na share. Hallelujah. Mapa-online, mapa-hindi online, kung saan. Gawa lang ng gawa. Okay, praise God. So kasi sabi dito, na kahit pa may nakakita o walang nakakita, kahit nandito ka o wala ka dito, basta you glorify Jesus. Hallelujah. 1 Timothy 4:10. Bilis, no? For therefore we both labor and suffer reproach. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, natural, magpapagal ka, napapagod ka, at mag-suffer ka ng reproach. Ano yung suffer reproach? Yun bang gusto mo sanang iangat ang iyong pangalan ay hindi talaga aangat-angat? Naintindihan? Ay, makinig kayo. Lahat naman siguro tayo gusto natin ng papuri at pasasalamat. Lahat tayo gusto nating sabihan tayo, ang ganda mo ngayon kahit pangit ka. Gustong sabihang pugi ka ngayon kahit hindi totoo. Kung sa Bisaya pa ay ulog-ulog, uy, kasabot magkakong si Mitsura. Hayaan. Halimbawa, gustong-gusto ko ba sabihan niyo ako na na pointed yung ilong ko? Hindi ako maniniwala. Kasi yung totoo, alam ko. Na nakahapa yan siya. Nakadapa.
paulog-ulog. Huwag magpauto-uto. Hallelujah. Kasi hindi maganda. Hindi talaga maganda sa atin. Yung gusto nating utuin tayo, ibig sabihin, uto-uto. Kailangan natin mag-suffer ng reproach. Kung anong nangyayari sa atin pag nalaman ng iba, hayaan mo. Huwag kang umatras. Huwag kang magmaskara na kunyari gwapo at maganda ka. Pero yung totoo, hindi ka na pala gwapo. Gusto sa'yo, ang bait-bait niya. Ang totoo, hindi ka mabait eh. You suffer reproach. Kung anong sabihin ng tao, sige lang. Masakit, you pray. Of course, masakit. Bubo ka, masakit yun. Basta may pride. Hindi ka gwapo, masakit yun. Kung may pride ka. Pangit ang ugali mo, masakit yun. Kasi, may pride ka. Hindi ka marunong magdala sa mga anak mo, masakit yun. Kunting sabi lang, iba na yung mukha mo, para ka ng cobra. Hallelujah. Pero kung maglingkod ka sa Panginoon, you suffer reproach. Hayaan mo lang yan. Hayaan mo lang sila. Basta, be steadfast. Makinig. Ang lakas na ng boses ko. Unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Wala. Hayaan mo sila. Bahala sila. Kung anong sasabihin nila. Hallelujah. Yes, Jesus. May pamamaraan ang Panginoon ngayon maging masaya tayo. We suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men. So, ang mga tao, pag ikaw ay mag-iba na ng relihiyon, magagalit yan sa'yo. Sasabihin, bakit ka sumama dyan sa mga ganyan? Bakit nandiyan ka, liit-liit na ng church nyo? Doon sa atin, at tulis-tulis ng mga church natin. Ba't mo pinagpalit? Kung matulis din naman mga bibig natin doon. Kung hindi naman tayo, kung matulis din, ay dire-diretso tayo, sa bulusok tayo. Hayaan mo. Kailangan mong maging matatag kahit anong sasabihin nila. Because you serve the living God. In 1 Timothy 4:10. Because you serve the living God, you will labor and suffer reproach. Oo. Sino yung living God na yon? The Savior of all men. Sa totoo lang, ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas sa lahat ng tao. Especially of those that believe. Supposedly, siya talaga tagapagligtas sa ating lahat. Pero may special. Especially those who believe. Yun talagang may pananampalataya. Doon talaga naging masaya ang Panginoon. Yung may pananampalataya, yun lang talaga ang niligtas ng Panginoon. Pero may potential siya. Lahat ng tao sa mundo pwede niyang iligtas. Pero yung naniniwala lang ang maliligtas. Amen! Amen. Kung hindi sila maniwala, pakin natin. Hayaan. Huwag lang awayin. Kasi kapag inaway mo, ay patias na tayo sa kanila. Okay. Labor and suffer reproach because of trusting the living God. Kasama po yan. Pagpapagal o pag-antos, suffering. Sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming suffering, sasabihin ko sa inyo. Nakita niyo naman siguro yung mga sufferings na aking sinuffer. Marami po talaga yan. Maging matatag ka lang. So, nung umiyak ako, alarma lahat ng mga pastora at pastor. Ay, naku, mapagkatatag ka, pastora. Gini. Akala nila siguro magbitin ako. No! Jesus name. Gusto ko din pumunta ng langit. Sabi, mag-ministry ka. Sabi ko, hindi nila siguro nakita nag-ministry ako. Alam naman na yung ministry. Mag-shopping daw ako. Yun ang ayoko. Maraming shopping. Kasi maubos pira natin dyan. Pero shopping na hapon, no? Secret. Hindi, may aatinan kasi kami. Natural. Bago din tayo ng mga tiil. Hallelujah. Okay. Pero may comfort ang Panginoon sa lahat ng nagsuffer. Merong comfort ang Panginoon sa lahat ng nagpapagal. What is comfort? Ano si comfort sa Tagalog? Yung
Ha? Unsa kuya? Ha? Nawa jud nabati. Pang-aliw. Okay. So merong pang-aliw ang Panginoon. Imagine yung pang-aliw ay very gaan. Pag sinabi kasing comfort, para kang in-embrace, para kang Kuya Will, para kang hinag ng Panginoon. Hallelujah. Gigakus kas Ginoo. Come unto me. In Matthew 11:28, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lahat ng nagkaproblema, sinabihan ng Panginoon ng ganito. Mas lalo na ang nagkaproblema dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Nagkaproblema ka na, Lord, wala kaming building. Lord, wala kaming upuan. Tapos kakanta naman, ganito. Ako'y patuloy kahit mawawala lahat sa akin. Ako'y patuloy, huwag ganun. Pagkatapos yung prayer, ganito. Lord, bigyan mo kami ng ganito. Kayo, huwag kumanta ng against your prayers. Kasi ako'y patuloy kahit mawawalan lahat. Magulang kapatid, mawawala. Hala, in Jesus name. Hindi kaya madali. Hindi madali yun. Lord, basta patuloy lang ako. Ikaw lang bahala talaga sa mga buhay namin, Panginoon. Patuloy ako maglilingkod sa iyo, Panginoon. Huwag manumpa sa watahawat na pangit na panunumpa. Hindi natin kakayanin yun. Ite-testing ka sa mga sinasabi mo. Sabi pa noong awitin before Yolanda, when the oceans roar. Noong nag-roar ang ocean sa Yolanda. Oo. Tapos sabi ng mga waray, sa Facebook, nababasa ko yun eh. Yung iba, mga members namin eh, sabi, Yolanda ka lang, mga waray kami. Akala nila pwedeng sundangon ang Yolanda. Akala ba pwedeng itakin? Kasi mga hari sa itak, kaming mga waray eh. Ang gusto mo, tosok? Ganun agad. Meron kami mga ganun-ganun na mga ugali. Laging lasing. Agang-aga ang kape nila ay silver. At saka Shilton. At saka Boldong. Yun ang mga kape doon. Kaya siguro mga alas 10, pwede nang may natosok. Oo, totoo yan. Kaya nung Yolanda, Yolanda ka lang, mga warahi ito. Ay, nako. Nung binaha, tapos ang kanta naman ng mga Christian, when the oceans roar. Nag-roar na yung ocean. Nag-storm surge. Lahat ng waray na takot. Maraming waray na matay. Hindi kasi natin pwedeng pagyabangan ang Panginoon. Amen. Maging humble lang tayo sa Panginoon. Lord, hindi namin kaya without your help. Tulungan mo kami, Panginoon. Laging magpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Paano pa yung dagdag noon? Ha? Dahil yung kanta na yun, na parang, still, I will be still. Know you are God. Meron pa. Oh, and the thunder. Oh, grabing ano talaga. Sa totoo lang, yung kumanta niyan, ang tatapang. Kaya ayokong ipakanta yan dito kasi hindi tayo matatapang. Hindi tayo nagkakapi ng tsudan. Huwag tayong matatapang. Nakakatakot. Kasi kunting away-away lang mag-asawa. Naku, wala na. Hindi na makapagsampa. Wala nang permit. Nasaan si ano? Wala. Pagkatapos, nag-away kasi kami. Hindi ba ganon? Ganon lang yun. Tapos kanta ka ng kahit ka, tabunan pa ng kung ano-ano. Ay, wag. Kanta lang ng mga magaganda. Lord, I extol you. Lord, I extol you. Tapos magnificent. Tapos, yung gusto ni pastor na kanta, because of who you are. Ganon. Hindi yung mga promise na hindi natin kakayanin. Hallelujah. So, ang sabi ng Panginoon, kung tayo nabibigatan, tayo napapagal, lumapit tayo sa Kanya. Kayong lahat ng napapagal at nabibigatan, at aking kayong papaghingahin. Wow, baka i-book ka ng Panginoon sa hotel. Sa Okada.
secret, makaukada ako. Walang bayan, malapit na. Siguro nakita ng pagod doon sa ospital. Pagkatapos, naglamay pa. Habang naglalamay ang mga tao, ito laging lakad na lakad ng death certificate. Pagkatapos ng lahat, merong nag-text sa akin, nabook na kita sa Hyatt Hotel. Sa March 25, 26, 27 lang. 12 o'clock kami lalabas. Maligo daw kami sa Okada. Alam niyo bang hindi ako gagastos ng ganyan? Bakit ako gagastos ng ganyan? Kung babayad ka ng 30,000 ng isang room, ibili ko na lang ng earring sa Nako, nakabitin-bitin pa. Yung Okada pag talikod ko, wala na yun. Hindi ko na makikita yun. Pero pag ibok ako, pas pulis. Oo. Praise God. Alam ng Panginoon kung ikaw napapagod, mapaghingahin ka ng Panginoon, huwag kang matatakot. May kaparaanan ng Panginoon. In Revelations 2a, ibig sabihin, sa unahan lang, hindi tatapusin ng isang versikulo, I know thy works and thy labor. Yung laging nag-invite sa mga kabataan, si Lalay na nag-tiis, sana si Lalay, gitarista pa naman si Lalay, doon na. Lay, hindi yan nasasayang, Lay. Alam ng Panginoon yan, Lay. Kabata-bata mo pa, nag-serve ka sa Kanya. Ito namang mga to, habang pumupunta kayo dito, hindi yan nasasayang. Alam ng Panginoon yan, kaya patuloy. Hindi natin alam kung paano kayo i-bless ng Panginoon. Of course, kami din lahat, unfair naman kung kayo-kayo lang. Sabi ba, kababago nyo lang, tapos kami tuloy, hindi i-bless. Ay, huwag ganon. Tayong lahat, i-bless. Pero may antas-antas yan kasi alam ng Panginoon kung paano. Naka-record lahat doon. Yung mga halot sa oras. Ano yung halot? Hakot. Maramot sa oras. Ay, hindi kasi ako makapag-prayer meeting, baka magkasakit ako. Maramot sa oras sa Panginoon. Hindi ako makapag-prayer meeting kasi masakit yung likod ko. Alam nyo na kung sinong may pinakamasakit na likod at nag-prayer meeting. Hallelujah. Pagod kasi ako. Alam nyo ba, may mga panahon na talaga na parang flat na kami dalawa. Tapos prayer meeting na. Bangon. Larga. Kailangan konting sakit ng ulo. Kami, pag masakit yung ulo ko, paano ang prayer meeting? Inuman ng by GC. Pero ngayon kasi, may malapit na tayong doktor sabi, huwag inom ng mga pain reliever, mga ganyan. Baka dito sa kidney natin or sa atay natin ang resulta. Pag-pray na lang, in Jesus name, mag-attend ako. Hindi ko na kayo encourage masyado sa pain reliever, ha? Hallelujah. Kasi sayang yung tuition natin sa UP Manila kung hindi din natin susundin minsan-minsan. Okay, malapit na po tayo, huwag kayong mag-alala. At parehas tayo gustong umuwi. I know thy work, sabi ng Revelation 2:2. And thy labor, alam pala ng Panginoon ang iyong pagpapagal at ang iyong trabaho para sa Kanya. Yung ibinigay mong kape, alam niya ng Panginoon. Yung ibinigay mong bigas, alam niya ng Panginoon. Yung ikaw taga-biko, ang masarap, alam niya ng Panginoon ang afam na mayaman, na Christian, nag-aantay dyan. Hallelujah. Basta bumalik ka lang dito, Inday. Huwag kang mag-snub pag may afam ka na. Okay. So patuloy tayo. Masama ba mag-afam? Hindi po masama. Hindi masama na bigyan ka ng Panginoon ng afam na Christian, mabait. Wow, missionary. Wow, sakay ng airplane. Punta-punta ka kung saan yung mahihirap na mga bansa. Hallelujah. Okay. Conclusion of the matter. Pauwi na tayo. Kakakanta na kayo ngayon. Hebrews 6:10. For God is not unrighteous. Makinig kayo dito. To forget your work. Ang Panginoon daw ay hindi Parang hindi, ang Panginoon, unrighteous. Pag unrighteous kasi, matuwid. Ay, hindi matuwid. Paulit-ulit kasi yan. Ang Panginoon ay hindi liko upang kalimutan ang inyong mga trabaho at pagpapagal.
Yung paupo-upo mo at nakikinig ka ng salita ng Panginoon, hindi yan nakalimutan ng Panginoon. Yung pagbibigay mo, hindi yan nakalimutan ng Panginoon. Yung tithes and offering mo, huwag kang maging halot. Huwag kang maging ganon, bukser. Kasi alam yan ng Panginoon. Alam niyo ba sa Mary Baxter, may dalawang anghel na nakatayo dito? Tinitingnan kung magkano at eksakto ba ang iyong tithes? At may offering ba? Sabi na, ay naku si Pastora, para makadami siya. Ay naku, huwag kayong mag-alala. Konti na lang ang aking sinasaing ngayon. Ako na lang mag-isa pag umalis sa gym sa isa. Isang tasa na lang, marami na kami ni Les, tatlo kami kakain sa isang tasa. Kaya huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Pag-isipan niyo ng masama ang inyong sarili kung hindi kayo nagbibigay ng totoo. Kasi may dalawang anghel pala dyan, hindi natin nakikita, tinitingnan kung tapat tayo. At kung tapat tayo dyan, hindi daw liko ang Panginoon upang kalimutan ang inyong mga ginagawa para sa Kanya. According to Hebrews 6:10. Hallelujah. Ang ginagawa mo of love. Makinig. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kailangan pala may pagmamahal ang pagtatites. May pagmamahal ang pag-share ng Word of God. May pagmamahal ang pagsamba sa Panginoon. Oy, nakinig pa ba tayo? Matatapos na ako. Hindi ko tuloy ito tapusin. Hindi kayo makikinig. Hallelujah. May pagmamahal na trabaho. May pagmamahal na pagpapagal. Work and labor of love. Nag-Bible study ka because you love God and you love the people. Nagpamerienda ka because you love God and you love the people. Nagpainom ka ng tubig, isang tasang tubig sa mga lingkod ng Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi ka mawawalan ng reward. Ang gusto kasi ng tao, blessing muna bago gawa. Wala pong ganon. Kahit sa company, walang ganon. Saan ka? Sabi pa nung aking best friend, na-increasean kasi ako. Magkano increase? 400. Ay naku, ewan ko dyan. Kasi tao lang sila. Pero pag increasean ka ng Panginoon, magtataka ka kung paano ka bless ni Lord. Amen. Basta you offer your labor and work of love. May love talaga. Ako natuwa ako kay Lalay eh. Pero hindi ko sasabihin Lay kasi secret natin yan. Habang naglalamay, si Lalay talagang lantang-lanta doon dito sa front. Sabi ko, Lay, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, tapos niyo na. Tapos sabi ko, Lay, hayaan mo lang sila, Lay. Kasi ako din yung nagsabi sa kanila, Lay, exit muna upang hindi magalitan, mga magulang, mga ganyan-ganyan. Tapos, na-comfort si Lalay, lumabas si Lalay, siguro nagpahangin si Lalay sa dibdib niya. Tapos bumalik siya, okay na si Lalay. Lalay, ang iyong work of love and labor of love for the Lord, may kapalit yan. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang dugtong pa, which ye have showed toward His name. Ginawa mo yan para sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. In that ye have ministered to the saints. Yung palang pagsiserve nyo, ngayon ako na lang. Madali na lang iserve. Maingay lang. Pakapihin nyo, pakainin. Minsan di rin naman ako pala kain na kasi nagpapa-islim tayo. Natural, bagong dalaga eh. Islim pa ganun-ganon na. Magkiay, nagkukaroon kay dalaga na ba akong bago. Oo. Oh, tapos di tampalami kaon. Yung mga binigay nyo pala sa mga saints or sa lahat ng mga Christians, yung pag-care mo, yung pagtulong mo in the name of the Lord, nagministeryo yan.
Nagministry, ibig sabihin, nag-work yan dito sa puso ng tao. Yung kahit na sabi, saan ka ba natutulog? Dito, sa bahay. Okay dito. Yung bang care na grabe. Hindi ka makapag-aral, bakit? Wala akong tuition fee. Magtulungan tayo. Yung mga ganon, saan ka nakatira? Bakit butas-butas yung bahay na tinirhan mo? Hanap tayo. Kahit mga ganong words pa lang, hindi mo pa binigay ang totoo. Alam na ng Panginoon that you love God and you love His people. You love the saints, mga santos. Excuse me po, ang biblical na mga santos ay yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Oo, tayo ay co-saints sa mga santo nandoon sa langit. Hindi po itong mga bato, kundi tayo, we are the living saints. Tayo ay mga buhay na mga santo. Dahil buhay na mga santo, at ang santo ay hindi po pinagpiprihan. Kinikare lang. Huwag awayin, magtulungan, ganun lang. Hindi na, uy, santo na dahil kaday nila. Ave Maria. Ay, hindi, tayong lahat mga santo. We are living saints. Magtulungan. Magbigayan. Ano yung masarap sa akin? Pwede kong ibigay. Amen. Sino yung mga active na naman ulit? Mula noong may lamay pa si Pastor hanggang May 4, alam nyo na. Sana nawa maulit muli ang pagkapanalo at sana din yung iba naman ang mananalo. Mga ganun. Tulong yun eh. Blessings yun eh. Hallelujah. Huwag boxer. Ibig sabihin ng boxer, yung kung anong meron ka, nakakumkum ka na talaga. Akin to. Huwag mong ilabas yung tasa na yan kasi maganda yan. Huwag mong painuman kay pastora yan. Gusto mo bang magbaon ako ng tasa maganda? Babaon ako. Huwag mong i-ano yan kasi kay ano yan. Pag may dumating ditong abogado sa kanatin, papakainan yan. Huwag ganun. Hallelujah. Yes, Jesus. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Blessed be your holy name, O Lord God, forevermore, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Glorify your holy name, O Lord God. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit, minister unto us, O God. Let your words, O Lord Jesus, will minister to each and every one. Holy Spirit, move. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, kumilos, gumalaw ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na buhay sa aming mga buhay. Baguhin mo ang aming mga ugali. Baguhin mo ang aming mga sitwasyon. Baguhin mo ang aming katayuan sa buhay, O God. Salamat, Lord. Tulungan mo kami magpapagal at magtatrabaho with love in the Lord and your saints, O God. In the ministry, O Lord God. Hallelujah. Kahit pa wala kami dito, kahit kami ay nasa labas or saan kami napapunta, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay patuloy kang paglilingkuran, O Lord God. Patuloy kaming hindi mabuwal by your grace and mercy, O Lord God. Patuloy kaming hindi mauga dahil naririyan ka. Kasama mo kami, Panginoon. Salamat, O Lord God. Binabalik namin lahat ng purihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Balik ko sa insin tayo po lahat ay maupo ko muna.